Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, syempre po, babatiin ko lang po muna si Nanay Lydia na nag-celebrate ng kanyang 66th birthday noong September 24. Happy birthday po, Nanay Lydia! Sana po ay humaba pa ang inyong buhay na mayroong malakas at malusog na pangangatawan. Pasasalamatan din po natin ang aking kumari na sexy, Mami Lynn Vlog, at ang aking mayuming dalaga, Miss Leslie, na nakatuwang ko noong last premiere. Maraming salamat din po sa mga naging super chatters natin. Ang loving granny ni Princess Sierra, Country Girl in the Hills. Ang mukbang queen, Pamilya Espinosa PH. Ang kwelang mami ni Benjor at Kasumi, Kazu Mami. Ang magandang bida sa kusina, Aloha's Diary. Ang charming chef, Chef Christine Japa. Ang vlogger na sporty, Ophel Vlog, at ang beloved baby ni Korean guy Oppa, Miss Leslie. Maraming salamat po sa pagiging blessing sa akin. Thank you po talaga. Gusto ko rin pong i-shout out ang very supportive Team Lablab, Team Vibes, at Team Premiere. At syempre po, super mega love shout out po sa inyong lahat na nakikinig pa rin at sumusubaybay sa aking mga kwento. Maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po. Ang una nating kwento ay pinamagatang balon. Tagtuyot. Halos lahat ng balon sa Baryo Ligaya ay hindi na mapakinabangan dahil sa malabo at may amoy na tubig na nasasalok sa mga iyon. Maliban sa balon na pagmamay-ari ni Mang Leon. Palibhasa'y nakaririwasa sa buhay kumpara sa mga kababaryo. Malalim ang naipagawa niyang balon. Bumili pa siya ng malaking motor na humihigop sa tubig patungo sa tangking may kalakihan din. Marami sa mga kababaryo niya ang masama ang loob dahil kaya raw halos burak na lang ang bumabalong na tubig sa balon ng mga ito ay dahil nahihigop na ng motor niya. Baliwala sa kanya ang hinanakit ng mga kababaryo. Katwiran niya, hindi niya kasalanan kung siya ay may pambili at ang mga ito ay wala. Iilan lang din ang may generator sa kanilang lugar at kabilang siya sa mga ito. Ngunit siya lang ang mayroong balon. Dinagsa ng mga tao ang balon niya. Hindi pa sumisikat ang araw ay mahaba na ang pila. Nung una ay pumapayag siyang mga gulay o alagang manok ang ipalit sa tubig niya. Subalit kalaunan, pera na ang gusto niya. Nauuna sa pila ang may perang pambayad at nahuhuli naman ang may gulay at manok. Tinitipid pa niya. 2 balde lamang ang pwedeng igibi ng mga ito. Sapat lang para sa maiinom at pangluto. Ilang buwan pa ang lumipas nang unti-unting humina ang benta niya sa tubig. Madalang na ang umiigib sa kanya. Nabalitaan niyang
Dumadayo na ang mga ito sa kabilang baryong di kalayuan sa kanila. Nasa hangganan lang ito ng baryo nila. Ayon sa napagtanungan, bukod sa malinis at malinamnam ang tubig sa balon na iyon, ay hindi pa raw nagpapabayad ang matandang may-ari. Hindi na siya napakali. Nang hapon ding iyon ay palihim niyang tinungo ang nasabing lugar. Nagtago siya sa malaking katawan ng puno nang makita ang ilang kababaryo. Ang iba naman ay hindi niya kilala, kaya naisip niyang siguro ay nagmula pa ang mga ito sa ibang baryo. Napamura siya nang makitang nakasampa ang mga balde at drum ng tubig sa karitong hila-hila naman ng kalabaw. Lalo siyang nakaramdam ng pagngingit-ngit. Sino pa nga ba ang bibili ng tubig sa kanya kung dito ay libre lang itong nakukuha? Patalilis siyang umalis at umuwi. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Hindi nasasagap ng motor niya ang pagbalong ng tubig sa balon nito, kaya iisip siya ng ibang paraan. Isang maitim na plano ang nabuo sa kanyang isip. Gabi. Patago niyang tinalunto ng daan patungo sa balon na sinasabing nasa kabilang panig lamang ng hangganan ng kanilang baryo. Dala niya ang isang bayong na may kalakihan. Hindi siya nahirapan na ito ay makita dahil mula sa liwanag ng buwan, nakikita niya ang mga damo at talahib na nakahapay sa magkabilang gilid. Mamasa-masa pa ang lupang may uka, likha ng gulong ng kariton at paa ng kalabaw. Mabilis siyang nagkubli sa katawan ng puno pagkakita sa matandang babaeng naglalagay ng malapad na tabla sa bunganga ng balon. Mapakla siyang napangiti. Tinatakpan pa nito ang balon ngunit ipinamimigay lang ang tubig na naroon. Hinatid pa niya ito ng tanaw habang naglalakad pabalik sa kubong tinitirhan. Nang mawala na ito sa paningin, ay mabilis na siyang lumapit sa balon. Muli niyang nilinga ang kubo ng matanda. Nang walang makitang dapat ikabahala, maingat niyang inalis ang tablang nakatakip. Mula sa dalang bayong, inihulog niya sa loob niyon ang mga dagang hinuli at inipon. Napakunot ang noo niya nang hindi marinig ang paglagpak ng mga iyon sa tubig. Wala bang tubig ang balon? Naitanong niya sa sarili. Dumukwang siya at inaninag ang loob ng balon. Dali-dali niyang kinuha ang flashlight at itinapat doon ang liwanag. Napamura siya sa nakita. Walang laman ang balon maliban sa mga dagang itinapon niya. Amang! Kamuntik na siyang mapatalon sa gulat. Umunat siya sa pagkakatayo at nilinga ang nagsalita. Muli siyang napamura nang wala namang nakita. Iginala pa niya ang paningin sa paligid, ngunit
Walang ibang tao maliban sa kanya. Kinantyawan niya ang sarili. Natatawa pa rin siya nang iangat ang tabla upang itakip uli sa balon. Muli siyang napamura nang dumula sa kamay ang hawak na flashlight at mahulog sa loob. Napanganga siya nang marinig ang tunog ng tubig na nilagpakan noon. Binitiwan niya ang tabla at dinukwang ang balon. Mula sa liwanag ng buwan, naaaninag niya ang nakalutang na flashlight. Pinakasipat niya iyong maigi. Napamura uli siya nang matuklas ang nakalutang nga iyon sa tubig. Naaaninag din niya sa tubig ang sariling refleksyon. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansing mahaba ang buhok ng nakikita niya. Nakadukwang din itong gaya niya. Amang! Dahil sa gulat, nang makita ang matandang nakatayo na sa kanyang harapan, ay nawalan siya ng panimbang at nahulog sa loob ng balon. Napangiti si Impong. Bukas, marami na namang masasalok na tubig ang mga dadayo sa kanyang balon. Ano kaya ang nasa likod ng susunod nating kwentong pinamagatang Brownout? Gabi-gabing minamanmana ni Gibo ang biyudo niyang amo. Bago pa man siya nag-apply bilang boy nito, ay alam na niyang marami itong pera at alahas na itinatago. Kung saan nakatago, yun ang gusto niyang malaman. Kaya lahat ng paraan upang makuha ang tiwala nito ay ginagawa niya. Matyaga niya itong pinagsisilbihan at inaalagaan. Ngunit 4 na buwan ay hindi pa rin niya makita kung saan naroon ang kahadiyero nito. Kung natitiyak niya lang na kapag ginamitan ito ng dahas ay ituturo na kung nasaan ang hanap niya, ay matagal na niya sanang ginawa. Ngunit, base sa nauobserbahan niya, pitpitin man ang bayag nito ay hindi ito magsasalita. Isasama nito ang kayamanan hanggang sa ilalim ng hukay. Isang hating gabi, habang nanonood ng malaswang pelikula, namatay na naman ang ilaw. Napamura siya sa inis. Linggo-linggo na lang ay nagba-brown out sa kanila. Naisipan niyang lumabas sa sariling silid upang manigarilyo. Naigtad siya nang maramdamang may dahan-dahang naglalakad sa may sala. Napamura siya. Kung sino man ang magnanakaw na pumasok sa loob ng bahay ng amo niya, ay tatalupan niya ng buhay. Hindi siya papayag na maunahan pa. Napakunot ang noo niya nang makilala ang dahan-dahan at patingkayad na naglalakad. Ang amo niya. Ano na naman kaya ngayon ang trip ng matandang to?
Bulong niya sa sarili habang pinanonood ang maingat nitong pagbukas at pagsasara ng pinto sa sariling silid. Sisindihan na sana niya ang isinubong sigarilyo nang mapansing bahagyang nakaawang ang pinto nito. Naiiling siyang naglakad palapit. Natukso siyang ito ay silipin. Muling nagkasalubong ang mga kilay niya nang makitang nakatayo ito sa tapat ng dingding at ang maliit na flashlight ay nakasubo sa bibig. Kinabahan na siya. Nabuo agad ang hinala na ang kahadiyerong matagal na niyang hinahanap ay naroon lang sa likod ng painting na hinawi nito. Yun nga! Napalatak siya nang makitang inaamoy-amoy at hinahalikan nito ang bugkos-bugkos na perang iniahon mula sa loob. Natatawa siya sa itsura nito. Kung kailan madilim, ay saka pa iyon na isipang bilangin. Maluwag na talaga ang tornilyo sa utak nito. Pinigilan niyang mapahagikik dahil kung di nito ginawa ang ganon, ay di sana niya malalaman ang taguan nito. Tinapik niya ang sariling balikat bilang papuri. Nagbunga na ang pagtsatsaga niya sa amoy amag na alaga. Matatapos na ang lahat ng kanyang pagtitiis. Parang nakalutang sa ulap ang pakiramdam niya. Hindi nabubura ang matamis na ngiti sa labi niya. Isang magandang tiyempo na lang ang kailangan at mayaman na siya. Tumitilaok na ang manok ay di pa rin siya dinadalaw ng antok. Abala ang isip niya sa pagpaplano kung ano-ano ang bibilhin at kung paano magliliwaliw sa iba't ibang lugar kasama ang magaganda at sexing babae. Wala mang tulog ay masiglang masigla pa rin ang katawan niya. Lalo niyang pinagbuti ang pagsisilbi sa amo. Sa paningin niya'y mukha itong gumagalaw at nagsasalitang pera. Planado na niya ang gagawin. Sapat na ang isang linggo upang maihanda ang lahat. Mahihirapan ang mga pulis na kilalanin siya dahil peke ang lahat ng dokumento niya. Ibang-iba na rin ang itsura niya. Napamura siya nang mawala na naman ang kuryente. Lumapit siya sa tapat ng bintana at nanigarilyo. Nailing siya nang makita ang nakasinding ilaw sa magagandang bahay sa tapat. Napakaraming pera ng amo niya pero ubod ng kunat. Hindi bumili ng generator para hindi ganitong sa kanila lang madilim. Napabuntong hininga siya ng pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagkailaw. Siya na rin ang nangatwirang, sandali lang naman kung mag-brown out. At tumating na ang gabi ng kanyang pagyaman. Kukunin na niya ang laman sa kahadiyero ng amo niya. Ano? Hindi na ito nakapagsalita nang talukbungan niya ng plastik at saka yun hinigit. Napangiti siya nang unti-unting humina ang pagkasag nito hanggang sa ilatag na ang buong katawan. Nanginginig pa ang mga kamay niya
nang hawiin ang painting sa dingding. Napamura siya sa labis na tuwa nang makita ang isang pintong kasing laki lang ng notebook. "Tangina, mayaman ka na, Gibo. Mayaman ka na." Sabik na sabik niyang diniinan ng 5 gaya ng nakitang ginawa ng kanyang amo. Muli siyang napamura nang marinig ang paglagitik ng lock. Napasuntok pa siya sa hangin nang makita sa loob ang napakaraming pera at isa pang kahon na hula niya'y mga alahas ang laman. Nagmamadali niyang ipinasok ang isang kamay. Dahil halos puno ng nakasalansang pera, sumayad sa dingding ng kaha ang braso niya. Isa pang lagitik ang narinig niya. Huli na para hilahin ang kamay palabas. Hinigop na ito papasok na animo hinila at saka gumapang ang malakas na bultahe ng kuryente sa buo niyang katawan. Kasabay ng pagkalat ng dilim sa buong kabahayan. Nang muling sumindi ang ilaw, nakahandusay na sa sahig ang sunog na sunog niyang katawan. Ang ikatlo at huli nating kwento ay pinamagatang Susi. Sumisigaw na naman ang asawa niyang Halimaw. Halimaw ang tawag niya rito dahil laging nakaangil at nakasigaw. Buong akala niya'y magbubuhay reyna siya sa piling nito kaya kahit hindi ito ang gusto niya, dito siya nagpakasal. Marami ang naiinggit sa kanya dahil napangasawa niya ang isa sa mga sikat na negosyante sa kanilang lugar. Tuwing may dadaluhang pagtitipon, magarang damit ang suot niya. May-ari ng sikat na salon ang nag-aayos sa kanya. Naglalakihan ng kumikinang na alahas na suot-suot niya. Mamahalin ang kanyang bag, ganon din ang sapin sa paa. Larawan ng karangyaan ang kanyang itsura. Ngunit ang lahat ng ito ay panlabas lamang, pamporma, pang-display sa mga makakakita. Dahil ang totoo, pagkatapos niyang isuot ang mga designer clothes, isinasauli na ng asawa niya sa butik ng kaibigan nito. Pagkatapos ng okasyong dinadaluhan, sa loob pa lang ng kotse, pinahuhubad na nito ang mga alahas niyang suot, itinatago na nito sa dalang bag. Ang bag na bitbit niya ay walang ibang laman kundi pulbo, lipstick at tissue. Mayroon siyang iba't ibang cards pero lahat ng iyon ay puro walang laman. Ni 5 duling ay walang laman ang pitaka niya. Hindi siya nakakahipo ng pera maliban sa kung uutusan siya nitong mamili sa palengke. Kailangan pa niyang gumawa ng listahan ng mga nabili kasama ang katibayan ng totoong presyo ng mga iyon. Kaya humihingi siya ng resibo sa mga tendera. Nanliliit siya sa tuwing mumurahin ito
dahil kulang ang perang ibinabalik niya. Tuwing hindi tutugma ang kwenta nito sa kwenta niya, parati itong nagdududang ninanakawan niya. Parating sinasabing siguro ay ipinapadala niya sa mga magulang at mga kapatid. Nasasaktan siya sa mga salitang, "Ni aso ay di makakain." Naaawa siya sa mga magulang. Nagkakasakit ang mga ito. Nagkakaproblema sa gastusin, ngunit hindi niya mapadalan kahit maliit na halaga. Minsan na niyang sinubukang mangupit pero nahuli agad nito. Binugbog siya. 2 araw ikinulong sa bodega at hindi pinakain. Sadya lang sigurong matibay ang katawan niya, ang resistensya. Kaya sa kabila ng malahayop nitong pagtrato sa kanya, ay buhay pa rin siya. Mas malakas pa nga ata. Ang determinasyong mabuhay para sa 3 anak na maliliit pa ang pinaguhugutan niya. Kung mawawala siya ay paano na ang mga ito? Ang mga anak din ang dahilan kung bakit napagtitiisan niya ang asawa. Nakapag-aaral ang mga anak niya sa sikat na private school. Nakakakain at nakapagdidihis ng maayos at naipapagamot kapag nagkakasakit. Kung lalayasan niya ang asawa, paano ang mga anak niya? Kung isasama naman ang mga ito, anong klaseng buhay ang daranasin sa piling niya? Kaya kahit nasusuka na siya sa asawa, ay nagtitiis na lang siya. Hindi ito pangit, pero hindi rin magandang lalaki. Matangkad ito, may katabaan, at halos kasing lapad ng kanilang aparador. Naipagpapasalamat niyang hindi ito mahilig sumiping sa kanya. Hindi asawa ang turing nito sa kanya kundi isang palahian, personal na alila at manikang pang-display sa mga katransaksyon sa negosyo. Mas gusto nitong kasiping ang mga pera at mga alahas. Wala itong tiwala sa ibang tao kahit sa kanya. Wala ring tiwala sa mga bangko. Ang may-ari lang daw ang kumikita sa pera at hindi ito. Iba sa karamihan ang lalagyan nito ng pera. Kung sa iba'y nasa loob ng kaha de hierro ang mga titulo ng lupa, bugkos-bugkos na pera at mga alahas, ang taguan nito'y ang mismong kamang hinihigaan. Para iyong isang malapad at malaking baul na may makapal na kutsyon sa ibabaw. May mga stainless na hawakan kung saan nakapaloob ang kadenang napipinturahan ng itim. May mga padlak ang 4 na tagiliran na sa unang tingin ay aakalaing disenyo lamang. Ganoon ito kaingat sa kayamanang hinihigaan. Kahit lasing ito ay nagagawa pa rin iyong ipadlak sa sariling mga paa at kamay. Sinisigurong hindi mabubuksan ni numan, lalo na siya. Isang gabi, galit na galit itong umuwi. Nagmumura. Gumapang agad ang takot sa buo niyang katawan. Natuklasan na nito ang kasinungalingang sinabi niya. Isinugod kasi sa ospital ang nanay niya. Inatake. Humihingi ng 5,000 pisong deposito ang ospital. Kaya binawasan niya ang pambayad sa bagong produktong dineliver sa kanila. Sampal, suntok at tadyak ang inabot niya. Para siyang piraso ng damit na pinagwagwagan nito sa loob ng kanilang silid.
Minumura siya, sinusumbatan. Magnanakaw! Magnanakaw! Ito ang isinisigaw nito sa mukha niya at saka siya itutulak upang muling tadyakan. Nagsisigawan na ang tatlo niyang anak. Takot na takot. Nag-iiyakan. Nagtutulong-tulong ang mga ito sa paghila sa kanya patungo sa may pintuan. Palabas sa silid nilang mag-asawa. Sa wakas ay napagod na ito sa panggugulpi sa kanya. Binantaan na lamang siya na kapag naulit pa ang ginawa niyang pagnanakaw, palalayasin na siya. Hindi na niya muling makikita ang mga anak. Halos pagkapang niyang tinungo ang silid ng mga anak niya, wala siyang pinagkaiba sa lantang gulay. Nakatulog siya sa bisig ng mga ito. Mag-uumaga na nang magising siya sa malakas na sigawan ng mga kapitbahay. Iyon ang narinig niyang isinisigaw ng mga tao sa labas. Nang sumilip siya sa bintanay, nakita niya ang namumulang liwanag mula sa katabing gusali ng bahay nila. Ang ilan ay nakatingala pa. Ginising niya ang mga anak. Kailangan nilang makababa. Kailangan nilang makalabas. Pagbukas ng pinto'y nalanghap na nila ang usok. Nasamid silang mag-iina at inihit ng ubo. Mabilis niyang binuhat ang bunsong anak. Hinawakan ng isa pa habang ang panganay ay nakahawak naman sa laylayan ng damit niya. Sa kabila ng papakapal na usok ay nailabas niya ang tatlong anak. Sinalubong sila ng mga kakilala. Nang masigurong ligtas na ang mga ito, ay nagtatakbo siya pabalik sa loob ng bahay. Sinubukan pa siyang pigilan ng mga kapitbahay dahil kumakalat na ang apoy. Ngunit hindi siya pumayag. Kailangan niyang balikan ang ama ng kanyang mga anak. Binasa niya ang basahang nadampot at inilagay sa ilong at bibig at saka nagmamadaling pumanhik. Dire-diretso sa loob ng kanilang silid. Lara, tulungan mo ako! Yung susi! Yung susi! Sigaw nito. Itinuturo ang susing nasa sahig. Ano pa ang hinihintay mo? Haya na ang apoy! Masusunog ang mga pera ko! Muli nitong sigaw. Naigtad siya. Kumakalat na nga ang apoy. Mainit na ang singaw sa loob ng kanilang kwarto. Inilipat niya ang tingin sa asawang alanganing nakahiga at nakaupo dahil sa tatlong kadenang nakaikot sa katawan nito, kung saan ang magkabilang dulo ay nakakonekta sa tila hawakan ng baul na kama nito. Tatlong malalaking padlak ang nakapasok sa sugpungan ng mga iyon. Tanggal na ang isang padlak, ngunit ang dalawa ay hindi pa. Nagpupumiglas ito at pinaaabot sa kanya ang kaligtasang nasa sahig. Ang kwintas na lagi nitong suot na ang palawit ay ang susi sa mga padlak na nakakabit sa katawan nito. Muli itong sumigaw na may kahalong malutong na mura. Naigtad siya. Hindi na inalintana ang nakakapasong singaw ng hangin at natatarantang lumapit sa kama nito. Gamit ang kanang paa, tinapakan niya ang susi at itinulak patungo sa ilalim ng kama. At sa
kanya ito iniwang mag-isa. Sa tatlong kwento na inyong narinig, ano po ang mensaheng na ihatid nila sa atin? Tama. Salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!